pride and self-resilience. Ito yung pagmamalaki at pag-asa sa lamang sa sarili. Ito yung nakakahadlang sa pagpapala na umaapaw na darating sa atin. Ito yung pagmamalaki at pag-asa sa sarili. Ito yung nakakahadlang sa mga pagpapalang dapat ibigay sa atin. Kapag nagtiwala ka sa iyong sarili ng higit sa Diyos, ang pagmamataas at pag-asa sa sarili ay banayad, ngunit seryosong mga isyu sa puso na nakapag-iwalay sa atin sa patnubay, biyaya at pagpapala ng Diyos. So ito yung pagmamalaki natin sa ating sarili. Binubulong ng sila ay nakakakuha na ito. So kaya nga ito yung tinatanggal ang pangangailangan natin sa Diyos. So ito yung mga tao na tinatanggal ang ay, kaya ko yan kahit wala ang Diyos. Ganun sinasabi. Sasabi pa nila, ako pa. Ngunit ito'y malinaw na banal na kasulatan na ang Diyos ay lumalaban sa pagmamataas. So, ayaw ng Diyos na nagmamataas ang kanyang tao. At nagbibigay siya ng biyaya sa mga taong nagpapakumbaba. Kapag umasa tayo sa ating sarili sa halip na sa Diyos, inaagaw natin ang ating sarili sa kanyang kapangyarihan at presensya. So, hindi na natin mararanasan ang presensya ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos kapag tayo'y nagmamalaki sa ating sarili. So, kaya nga't mahalaga na alisin natin ang pagtitiwala sa sarili at pagmamataas. Dapat lahat ng ginagawa natin, hindi natin kayang gawin nang wala ang Diyos. Amen? Kaya nga sinasabi niya sa James chapter 4 verse 6, but He gave us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud but show favor to the humble. So, ibig sabihin, ito yung God's give more grace. So, ibig sabihin, ito yung nagbibigay ng higit na biyaya, ang kanyang panustos ay hindi nagkulang. Lalo-lalo na sa ating mga pakikipagbaga o kahinaan. Dahil, nilalabanan ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit itinataas niya yung mapagpakumbaba. Pinagpala niya ang mga kumikilala sa kanya mga pangangailangan. So, iyan ang iwasan ng tao na dapat huwag tayo magpamamalaki sa ating sarili. Kaya nga pinipigilan ng Diyos ang pagmamataas, ang daloy ng biyaya ng Diyos. Pinipigilan niya sa mga tao mapagmataas na lagi na lang itinataas ang kanyang sarili. Kaya nga habang ang pagpapakumbaba ay nagbubukas ng pinto sa pabor ng Diyos, ito ay isang nagpapaalala sa atin na lumakad lamang tayo sa pagtitiwala sa Kanya, pagsuko at pagpapakumbaba. Alam na ang biyaya ng Diyos ay laging sapat para sa mapagkumbabang puso. Kaya nga, ang pagmamataas, magagawa ko ito nang wala ang Diyos. Ito yung mga sinasabi na mapagmataas, sinasabi nila, magagawa ko naman yan kahit walang Diyos. Ito yung sabi ng mga mapagmataas. Ngunit yung mga sabi ng mga mapagkumbaba, kailangan kita sa lahat ng bagay. Panginoon, kailangan kita sa lahat ng bagay. So ito yung laging ina-acknowledge sa mga tao mapagpakumbaba, ang Diyos na hindi niya kayang gumawa nang wala ang Diyos sa buhay niya. Pero yung mga mapagmataas, sasabihin niya, kahit wala ang Diyos, magagawa ko ito. So yun yung mga tao mapagmataas. So kaya nga ito'y sinasabi, ang Diyos ay lumalaban sa mga mapagmataas, ngunit tumatakbo siya sa mapagpakumbaba. Ibig sabihin, kinakampihan niya yung mapagpakumbaba at pinapakinggan niya yung mapagpakumbaba. Kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Nebuchadnezzar. Mababasa natin yan sa Daniel chapter 4 verse 30 to 37. Verse 30, ang kanyang sinabi, hindi ba ito dakilang Babylonia na aking itanayo sa tahanan ng Hades sa pamamagitan ng aking makapangyarihan at para sa kalwalhatian ng aking kamahalan. So yan yung pagmamataas ni Nebuchadnezzar. Verse 31, habang ang mga salita ay nasa kanyang mga labi at isang tinig na dumating mula sa langit, ito ang itinakda para sa iyo, Hari Nebuchadnezzar. Inalis sa iyong mga maharlikang otoridad. Verse 32,
Sinasabi niya rito, itataboy ka sa mga tao at maninirahan kasama ng mga mababangis na hayop, kakain ka ng damo tulad ng baka. 7 panahon ang lilipas para sa iyo hanggang sa iyong kilalanin ang kataas-taasan ay may kapangyarihan sa lahat ng kaharian sa lupa at ibibigay ang mga ito sa sino mang naisin niya. So dahil dito sa pagmamataas ni Nebuchadnezzar, siya ay naging palaboy-laboy. So ibig sabihin, kumakain na siya ng mga pagkain ng mababangis na hayop, ng mga pagkain na hindi pang tao. Sa verse 33, sinabi dito, kaagad na natupad ang sinabi tungkol kay Nebuchadnezzar, siya ay tinaboy ng mga tao at kumain ng mga damo tulad ng baka. Dahil sa kanyang pagmamataas, naranasan to ni Nebuchadnezzar na basang-basa ang mga hamon sa langit ang kanyang katawan hanggang sa tumubo ang kanyang mga buhok na parang mga balahibo ng mga agila at ang kanyang mga kuko ay parang mga kuko ng ibon. Dahil sa kanyang pagmamataas, ganito ang naranasan ni King Nebuchadnezzar dahil sa pagmamataas niya. Sa verse 34, sa katapusan ng panahon iyon, ako si Nebuchadnezzar ay tataas ko ang aking mata sa langit at ang aking katinoan ay nanumbalik. Pagkatapos ay pinuri ko ang kataas-taasan, pinarangalan at niwalhati ko siya na bubuhay magpakailanman. Ang kanyang kapangyarihan ay isang walang hanggang kapangyarihan ng kanyang kaharian ay nananatili sa salinlahi. So dahil dito, si King Nebuchadnezzar ay ito yung nanumbalik siya. So kaya nga sinasabi pa sa verse 35, sinabi dito, sa lahat ng mga tao sa lupa ay tinuring na wala. Ginagawa niya ang gusto niya sa mga kapangyarihan ng langit at mga tao sa lupa. Walang makakapigil sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya ano ang ginagawa mo. Sa verse 36, kasabay ng pagbabalik sa aking katinoan dahil sa pangyayari ng siya at mataas, siya ay naging lumulukot siya noon. Kaya nga, di ba may matinubang tao na kakain ng mga damo ng hayop. So kaya nga dahil dito, bumalik ang kanyang katinoan, ang aking karangalan ay ibinalik sa akin para sa ikalawahati ng aking kaharian. Hinanap ko ang aking mga tagapagpayo at mga maharlika at ako ay naibalik sa aking trono na naging mas dakila kaysa dati. Sa verse 37, ngayon, ako si Nebuchadnezzar ay pumupuri at tinatangkila at niwalhati ang hari sa langit sapagkat lahat ng kanyang ginagawa ay tama at lahat ng kanyang mga lakad ay makatarungan at ang mga lumalakad sa pagmamataas ay kaya niya magpakumbaba. So kaya nga dahil dito, na pagtanto ni Nebuchadnezzar na mas makapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, nung ipinagmalaki na niyan, pinuri niya na ang Panginoon, siya'y ibinalik sa kanyang katinoan. So kaya nga kapag nagmamataas, ibinabagsak. Ngunit kapag tayo nagpapakumbaba, itinataas tayo ng Panginoon tulad ni King Nebuchadnezzar. So yung kapangyarihan ito ay nasasabi sa kwento ng pagpapakumbaba ng Hari Nebuchadnezzar sa pagmamataas. Kinuha niya ang karangalan para sa kadakilaan ng Babylonia, ngunit agad siyang pinatulan ng Diyos. Hinubad ang kanyang kaharian at katinoan ng iangat ni King Nebuchadnezzar ang kanyang mga mata sa langit, pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos, at pinanumbalik ang kanyang isip at paghahari. So kaya kapag tayo ay nagmamalaki, ibababa tayo. Ngunit kapag tayo nagpapasakop sa Diyos at ina-acknowledge natin siya, ito yung katotohanan na tayo ibabalik kung ano yung layunin ng Diyos sa atin. Kaya nga ito yung walang hanggang katotohanan. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang kanyang kaharian ay walang hanggan at siya ay makatarungan sa lahat ng kanyang ginagawa. Yung mga lumalakad sa pagmamataas ay mapapakumbaba. Ngunit ang mga pinabalik sa Diyos ng may paggalang at ay makakatagpo ng pagpapanumbalik, karunungan at tunay na kadakilaan. So yung katulad ni King Nebuchadnezzar sa kabila ng kanyang pagmamataas dahil siya ay lumuhod
tumingala sa langit at ang pakumbaba siya'y itinaas muli at ibinalik ang kanyang katinuan. Kaya nga, ito yung kontrol ng pagsuko, tanggapin natin ang lahat ng tagumpay ay nagmumula lamang sa Diyos, hindi sa ating pagsisikap. Kaya nga yung pride and resilience, ito yung humahad lang kung bakit hindi natin nakakamtan yung umaapaw na pagpapala.